nasa linya po ng ating telepono, si Dr. Asek Albert Domingo, Assistant Secretary po ng Department of Health. Hello sir, good afternoon. Good afternoon, Doc Edwin. Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Ayan, salamat po ha. Alam nyo, ilang beses na po natin kayong napakinggan dito sa programang ito kasama si Miss Cheryl Cosim. At ang dami nyo pong natulungan. Alam nyo, yung mga pinatatawag namin sa inyong tanggapan, nagpapasalamat po sa inyong pagbibigay tulong sa kanila. Wala pong anuman. You're welcome. Ayan si Asek. Okay, doon po tayo sa mga katanungan po ha tungkol sa pertussis. Sige nga po, Asek, meron po ba kayong mga update na gustong ibahagi sa amin? Yeah, nabanggit niya na Doc Edwin, no? Although ulitin ko lang na mabilisan, as of March 23, nakita natin na ang total bilang ng kaso ng pertussis or ubong dalahit or tusperina ay nasa 862 na. Sa kasamaang palad, may 49 na tayong kamatayan na na-record. Ang importanteng natin, no, paulit-ulitin natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid ay 80%, 79%, halos 8 sa bawat 10 nung mga kasong ito ng tusperina ay mas bata kaysa sa 5 taong gulang. Mga musmos sila, no, mga bata below school age. Tapos dun sa mga batang ito, halos sabihin na natin at least 6 out of 10, no, 66%, 6 sa bawat 10 batang ito, hindi bakunado o kaya hindi alam ang kanilang status ng vaccination. So, dapat natin i-emphasize talaga no, na kung tayo po ay may anak or may alaga na bata, dapat po siya nababakunahan bago pa man natin siya idala sa mga kamag-anak, ilabas, or tumanggap ng mga babate kasi maaaring makuha natin yung mikrobyo. Yun. Pero Asek, no, maiba po ako, hindi po ba't naalala ko po nung ako'y nag-aaral pa ng medisina, parang sa pediatrics nabanggit na dapat 2 months, 4 months, 6 months, meron pong tinatawag na DPT vaccination? Yeah, actually, ang tama po yun, yung DPT. Ngayon, ang version ng bakuna na dala ng ating mga government health centers ay yung tinatawag na 5-in-1 or yung pentavalent. Yung pentavalent, may kasama na siyang DPT, tapos meron pang dagdag na hepatitis B tsaka Haemophilus influenza type B. Pwede siyang ibigay as young as 6 weeks, 1.5 months. 3 dose siya, 1 month intervals in between dose. Ayun. Bukod po sa Metro Manila, meron pa po bang ibang mga lugar na medyo tumataas ang kaso ng pertussis? Yes, nakakita tayo ng increase in cases sa Mimaropa, apart from Metro Manila, no, sa ating Mimaropa, sa Central Luzon, Central Visayas, tsaka Western Visayas. So ito yung mga lugar na nakikitaan natin na para bang pag sinabi pong tumataas yung bilang kumpara sa ibang regions, mas marami yung dumagdag dito. Pero hindi ibig sabihin po na hindi nila kontrolado kasi pag tinignan natin itong mga rehiyon na ito yung mga malalaki. Metro Manila, malaki yan obviously, di ba? Sa dami ng tao. Central Luzon, yan, yung Central Visayas. So parang sinasabi natin na kung saan maraming tao, inaasahan din natin syempre na maaaring dumami ang mga kaso. Ayan, kasi dahil nga tag-init, di ba po, Asek, tambakan ng mga tao sa mga mall, sa mga swimming pool. So, ano po ano may papayo natin? Kasi may mga nanay bagong panganak yung kanilang mga anak, bit-bit doon po sa mga mall kasi gustong magpalamig. Ayun na nga, Doc Erwin, so actually dapat hindi natin dinadala ang ating mga anak muna no, sa mga ganyang gatherings. No? Alam po natin na excited tayo na medyo ipagmalaki ang ating baby, pero pagkalam natin po mga magulang na hindi pa sila kompleto sa bakuna, sinabing kompleto, kating sa pentavalent, 3 doses po yan. Wag po muna isama si baby. Dapat sa bahay muna siya at ang lagi niya nakakasalamuha is yung isang matanda, si nanay, o kaya isang tagapangalaga na alam natin hindi para magdadala ng sakit. Meaning, dapat makunado or kung hindi tayo sigurado, mag-face mask muna. Yan po ay ating ini-encourage sa ating mga nakatatanda. Okay. Kumusta po yung vaccination na program, Asek? Ito po ba ay paparating dito sa mga health center natin? Para lang ba sa mga bata ito o pwede na rin sa mga matatanda na? Yeah, meron tayong mga vaccines, yung tinatawag na 5-in-1, yung pentavalent.
Sa ngayon po, inuuna natin talaga yung mga bata kasi nga sa ating datos nakita natin na karamihan na 79% nga nung mga 862 cases natin ay mga bata. So kumbaga pagdating sa bilangan kung sino talagang tinatamaan, yung mga bata talaga. So hayaan natin mauna sila. Now, meron naman pong mga bakuna na available para sa matatanda. Ang tinatawag po dito is yung Tdap. Yan ang isa sa mga available. Lalo na sa mga buntis, no? Pwede naman po itong makuha, pero hindi siya libre sa ngayon. Nasa private sector po siya. So, wala tayong shortage ng bakuna. It's just that yung mga libreng bakuna na 5-in-1 pentavalent na nasa Government Health Center, inuuna natin yung mga bata kasi sila yung talagang nakakailangan nito. May kwento ko lang po, Asek Dr. Domingo, no? Kasi ako po apostolic na. Ibig sabihin, napipinto na mag-aalaga po ako ng ipapanganak na sanggol mula sa aking anak. Sinabihan ba naman ako na bago ko daw kargahin, kailangan ako ay bakunado? Totoo rin po ba ito? Meron pong pagkakataon na magpa-booster tayo, no. So sa ating mga adults, no, kasama na rin po ang mga apostolic, may apostolic duties. Pwede po tayo magpa-booster, pero ang booster hindi yung pentavalent. Yan po siguro yung DPT na sinasabi or yung Tdap. Pwede po naman, pero yung kailangan siya sa private manggagaling, may karampatang gastos. Kung medyo mabigat po sa budget natin at habang nag-aantay tayo ng mga booster na pang matanda, mag-face mask muna tayo at maghugas tayo ng kamay before and after natin hawakan si baby. Ayun. Okay. Mayroon po ba kayong mga gustong ibahagi na payo bukod doon po sa pag-iwas sa matataong lugar, doon sa mga nanay na manganganak at para makaiwas nga yung anak nila dito sa whooping cough? Ganun na rin yung mga apostolic duties dahil alam nyo naman, kailangan magtrabaho ng mga nanay iniiwan sa mga lolo at lola. Yes, actually, ang ating sa usaping pertussis, hindi lang sa pertussis, maski sa mga ibang sakit tulad ng tigdas, no? Meron din tayong outbreak ng tigdas ngayon na nangyayari sa Bangsamoro region, tinutugunan natin yon. Importante, habang hindi pa tayo bakunado, ay tayo'y handa sa mga precautions tulad ng paggamit ng face mask at sinabi ho natin gumagamit. Hindi namin nire-require, sabi nga namin, hindi na ito usapin ng mandatory or voluntary, dapat properly. Kasi mas okay na voluntary, tapos ang pagsuot natin ng face mask, hindi yun nakababa sa ilong, o kaya yung may puwang sa gilid ng bibig. Dapat yun talagang selyado, yung ating hingahan, para hindi natin mahihingahan ng dalahit or to spray na si baby. Tapos ang paghugas ng kamay ay napaka-importante rin dahil marami tayong mga sakit, hindi lang tuspirina, ngunit iba pang sakit na napapasa sa paghawak-hawak. Kung di natin wala tayong sabon na tubig sa kasalukuyan, pwede tayong gumamit ng alcohol or alcogel. And then as mentioned, medyo iwas-iwas muna tayo sa maraming tao, si baby. Huwag muna natin siyang dalhin sa mga bakasyon, sa mga excursion. Sa bahay muna siya sa ngayon. Ayo. Paano po? Uling question na lang yung mga bata, yung mga 3, 4, 5 years old na nag-aaral na, kailangan po ba nakamask din sila? Actually, Doc, yung mga 3, 4, 5, hindi pa naman siguro nag-aaral yan. Ang pinakabata natin, siguro mga 5 years old. Opo, mga 5. Yung mga school children natin, kung mamarapatin na kaya nila mag-mask, no problem. That's actually highly recommended. At sa panahon ngayon nga, mas okay rin yung good ventilation. I-connect ko na kasi ang init ng panahon So, ayaw rin natin nakukulob sa loob ng kwarto na mahina ang daloy ng hangin. Maganda na doon tayo sa mga classroom na bukas ang bintana or kung air condition, wag naman yung siksikan para hindi tayo naghahawahan. Wow, at least malaking tulong ang mga nabanggit niyo pong payo. Maraming salamat po. That's DOH Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Salamat, sir. Welcome po at ingat po tayong lahat. Salamat sa inyong oras.